Hi Taurus, mid-December, mid-month of December 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po. Hingan din natin ng message itong parating na full moon this December 15 in the sign of Gemini. Tingnan natin kung anong maiwan ng baraha sa inyo. And astrologically, meron akong ma-share na ilang info. Will be straightforward, Taurus. Anong kailangan yung marinig? Message? Guidance para sa mga Taurus, mid-December. Sa taong nakikinig ngayon, mid-December, guidance po para sa kanila. Anong kailangan yung marinig? Taurus, guidance, mid-month of December. Taurus, ayan o, ayan, nagtatalunan. Ang dami nito. Kunin ko yung nakaano pa. Yung humabol, kukunin ko pa dito yung pinaka sa daming bumagsak, excited sila, ayan, bumubukas ng kusa. Add lang ako ng ilan. Taurus, guidance po para sa mga taong ito. December, yung pinaka-important po, message. Okay. Isa-isahin po natin. 9 of Pentacles, 9 and 9. Of Swords, 5 of Swords, the High Priestess, the Shadow Side, 6 of Pentacles, the Emperor, the Page of Swords, and the King of Wands. Okay, so sana, ayan, napapatingin ako sa camera. Taurus, I will be honest, straightforward, mid-December, mari ang focus ng higit sa inyo ngayon ay ito yung ilang laban. Ayan na naman, sa laban ng buhay, na hindi ganon kadalian, panghawakan minsan, especially kung kayo yung mga providers, breadwinners, or meron talagang kailangan na tugunan, bayaran, pagbigyan, lalo pa holiday season, season of giving, sharing, but this time, parang hindi ganun kadali. Parang ginugulat tayo minsan ng ilang sitwasyon or kung paano rin natin panghawakan sa pamamagitan ng pag-aksyon or desisyon ang mga bagay. Okay, meron ako nakikitang bukod dun sa laban, yung pagkasobra, dalawa lang naman ito, pagkasobra or pagkakulang. Again, kahit sa simpleng enerhiya, kung wala mang involved dito na pera, parang ang bagal na yun, parang ang slow and steady ng mga bagay-bagay. Parang moonchild, ano ba to? Parang hindi ganun kagaanan minsan. Or parang hindi kayo umaandar, parang ganun. Yung sa negosyo ba ito, sa trabaho, or kung meron kayong hinihintay na pera, parang ang tagal. Dumadaan sa ilang proseso na hindi nyo maintindihan kung darating pa ba. Okay? The 9 of Swords, medyo nagiging yung energy tuloy. Nagiging negative tayo minsan. Na very normal naman na emosyon. Lalo pa kung parang ang tagal talaga or naiinip na kayo. Or even naiinis. The 5 of Swords, ito sabi ko sa inyo, merong conflict, may tension. Na ito na ipapasok ko in regards astrology since December 15. Meron tayong full moon na darating in the sign of Gemini. At sobrang mag-a-apply itong ilang bumabagsak sa'yo. It highlighted your second house of income, your money sector. Kung hindi talaga nagiging madali yung ilang sitwasyon, I feel dito na financially speaking, okay, hanggat andito yung concentration, yung focus, yung pagiging boss nyo, the Emperor, okay, it is challenging, okay, challenging guys. If ever nag-a-apply to ngayon pa lang, for some of you, ilang concerns nyo pagdating sa money, maging practical pa rin. As an earth sign, practical, realistic yung approach, kung paano nyo pangahawakan ng mga sitwasyon,
kung kakailanganin lang naman ay babaan ng expectation para hindi masyadong masakit, Moonchild. Hindi sa pababaan nyo rin yung standards nyo kung sakali ito may patungkol sa pag-ibig, pero more on practical. Money umangat. The Nine of Swords, yes, Nine of Pentacles. Medyo mabagal yung growth, yung progress. Pero, aking ulitin, ito ay isang pawang challenge, test. Sina-challenge kayo ng universe. At dito ay meron kayong gabay. The High Priest. Samahan ng dasal, anumang pinagdadaanan, ano pat maipro-provide, patuloy niyong magagampanan, maharap yung ilang bayarin, ilang gastusin, or ilang hihingin ng ilang tao sa inyong paligid. Or, gaano man kabagal, ang mga sitwasyon, samahan ng dasal. Alam naman natin how powerful ang prayer. Or sa mas practical, meron at merong solusyon, guys. It could be an older person, meron umaangat dito, mature one, or matatawag nyong mentor, kahit sa simpleng pagpapayo, or if ever mag-apply, meron talagang difficulty when it comes to money, at hindi to something madaling panghawakan, why not? Consult a financial advisor. Hindi po isang financial advisor ang Moonchild Okay? Humarap kayo sa humingi kayo ng pagpapayo kung paano nyo mas maibabalanse itong parang pagkakulang or pagkasobra na aking nakikita. May solusyon, huwag po kayong mag-alala. Although iba parang hindi na pagtutulog sa part na ito, nagiging isipin ang ilang sitwasyon. Merong closure, full moon in Gemini, may closure, may ayos, may completion. Okay? Basta't mapaangat nyo yung practical na approach dito. Sana. Okay? Samahan ng dasal, balance is the key, at meron kayong lakas kung paano nyo pangahawakan ito. Kayo yung mga boss dito, kayo yung mga leader na umaangat dito, at walang imposible para sa inyo. Ito yung umaangat na messages, Taurus. Ayan, sabi ko na, Mercury retrograde. Nagiging makalimutin si Moonchild. Kanina nakalimutan ko rin. Pero bago pa man maalis itong barahan nyo, Taurus, kuha tayo ng pinaka words of wisdom mula sa Moonology. Ano kailangan marinig? Ito na. Take a reality check. Sabi ko na kanina ko pa na-mention yung pagiging practical and realistic. Stay practical, grounded. Yung approach nyo, kung paano nyo pinanghawakan ng mga sitwasyon. Kumbaga, halimbawa kung meron kayong kailangan tugunan, bayarin, or kailangan bilhin, sandali, check nyo muna yung budget. Okay? Check nyo muna kung ano ba to? Kaya ba to? Kaya ba ilaban ngayon? Or sa ipagsasantabi nyo na lang muna. Hindi sa ipagsasawalang bahala nyo na lang. Pero ipagsasantabi. Okay? Take a reality check. Be practical. Ito yung umaangat na message para sa inyo ngayong mid-December. Taurus.